Pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, pag-uusapan natin, ito po si Auntie Claire at ang Malacanang. Nararapat po ba na humingi ng sorry kay BP Sara dahil dito sa akusasyon nila na si BP Sara daw ay nag-fake news nung binabalita niya yung overdose incident na yan. No? Samantalang, sabi nga natin, imposible naman na Vice President hindi siya makakuha ng impormasyon. Kinukot niya yung police report as Vice President, malamang naman, no? Sabi natin noon. Tahasan po, sinabi na fake news laban. Yan daw po ay fake news laban kay First Lady. At ang nagpapakalat daw po ng fake news ay walang iba kundi si BP Sara. Kaya kinakailangan po magpaliwanag. Bukas malamang yan yung itatanong ni Eden at ng mga ibang concern, no? Kung willing bang humingi ng sorry ang Malacanang. Kaya po Malacanang at hindi si Auntie Claire yung pinagsosorry natin. Kasi si Auntie Claire po ay nagsasalita in behalf of Malacanang. So ipinagpapalagay po natin, no? Ipinagpapalagay natin na yung akusasyon na fake news si BP Sara, pinipake news niya si First Lady hinggil dito sa usapin ng overdose ni Tantoco dun sa United States, ay hindi po kay Auntie Claire lang galing kundi sa Malacanang mismo. Okay. At sabi ko nga kanina, bago tayo, pangalawang live po to. Sabi ko nga, ang dami pong katanungan na lumalabas ngayong nalantad na sa atin na totoo pala yung sinabi ni BP Sara. Siyempre, marami po naunang nagsabi kay BP Sara, pero iba na po pag Vice President eh. Iba po yung pag ang nag-akusa ay mga vlogger, pwedeng isang tabi lang yan, vlogger lang yan, nagpapa-views lang yan, for the views lang yan, di ba? Pero pag ang Vice President na po, ang nagbalita, talagang grabing akusasyon yan. Okay. Tapos, yung inakusahan siya, Vice President po, inakusahan na nagpapakalat ng fake news laban sa First Lady, mas grabe pa pong akusasyon ng Malacanang yan. So, kaugnay po niyan, marami pong mga katanungan na lalabas. Ito na po, yung isa po sa katanungan, bakit kayo nag-delete GMA7? Kung narinig nyo to kanina, okay lang po yan. Kasi, na-screenshot na po. Nag-delete po sila nung binalita na yan nila to. Yung kamatayan pa lang po ni Tantoco, nag-delete na yung balita yung GMA7. Sana magpaliwanag yung GMA7, no? Hindi po maganda na na-screenshot na meron kayong balita tapos dinilik nyo. Bakit? Paliwanag nyo lang. Bakit kayo nagdi-delete ng sarili nyong balita? May mali ba sa binalita nyo? Di umamin lang kayo. Itama nyo lang. Tapos balita nyo ulit. Hanggang ngayon po, hanggang sa kasalukuyang umi-air tayo ng live, ay wala pa pong hindi pa po nila binabalik. Yan, no? Panay diver, risk lives, 9 years after PCA ruling, BB Gandang Hari, Duterte Legal Council, PCG Underwater, DOTR. Wala na po rito, Los Sabongeros, no winners, major draw. Pati yung walang panalo sa loto na ibalita yun. Pero ito, napakahalaga, hindi nyo binalita, no? Ang isa pong katanungan ay magkano raw? Magkano raw? Okay. Balik na po tayo rito sa kaugnay na balita, no? Ulitin natin tong tinatalakay natin kanina. Total, buburahin na natin yun. Ewan ko kung hindi ko pa nabura o nabura ka na. Ito po yung may kaugnayan nga rito sa... Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya?
istorya. Okay, eto muna. Matapos akusahan noon ni Yusek Claire Castro si VP Sara ng fake news, sa wakas lumabas na ang opisyal Teka na muna, ulat ang dami nakabukas. O, pakinggan po natin ha. Ito po yung sinabi ni VP Sara na fake news daw. Ha? Ito po, sinabi po to ni VP Sara bilang isang halimbawa sa sinasabi niyang scapegoating. Ang akusasyon ni VP Sara, kada mayroong malaking anomalya, no? Kada mayroong malaking usapin, imbis po na harapin ng gobyerno ni Marcos, ginagawa niya, nagke-create siya ng panibagong issue para ma-divert yung usapan. Ang termino nga niya sa ma-divert, scapegoating. Sanay na sanay po yung admin. No? So hinalimbawa niya yung pumutok yung issue ng anong tawag doon, nung budget, na mga blankong budget, na mga pinalaking budget. Ang laking issue po niyan. Bigla sila nagsampa ng impeachment, di ba? O yun yung panabla. Siyempre, pag-uusapan na yung impeachment. O scapegoating po yan. Pero ang laki na pong ano nun. Ang laki, ang laki na po ng issue yun. Yung tungkol po sa 2025 budget. Natabunan po yan ng biglaang pagsasampa ng impeachment. Hindi po pagsasampa, yung pag-aproba ng 215 congressman at nagpasa sila na impeachment complaint sa Senado. Yun na yung pinag-usapan tungkol na sa impeachment. Nawala na yung issue ng GAA. Nawala na yung issue ng problema sa budget. Tapos, eto na nga, no? Pakinggan natin si VP Sara. Ito pa yung halimbawa na may kinalaman po ngayon sa pinag-uusapan natin. Pakinggan po natin si VP Sara. Thank you very much muna kay Bimbo Hernandez na nagbigay ng $9.99 na pangkape. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Okay. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos dahil sa drug overdose, makikita raw sa police report na nandoon yung pangalan ni First Lady. Yan yung sinabi ni VP Sara. Tuloy natin. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Okay. Eto yun, no? Yung diversion o scapegoating nila. Classic na pag-iiba ng malaking-malaki pong issue yan. May krimen na naganap. Hindi pa nga natin alam na kasama nila. Ang buong akala ko nakiparty lang o nagkita-kita lang sila doon sa US. Yung pala, ngayon, kasama pala talaga nila, no? Hindi po to simpleng miyembro po pala ng entourage. Tapos sabi niya, naroon ang pangalan ni First Lady sa police report, nakasama niya yung na-overdose at marami nakita na white substance na pinaghinalaang cocaine. Yun po yung initial kasi yan pala yung alam ni VP Sara eh. Ngayon, kumpirmado na na-overdose sa cocaine. So yung mga kasama niya, yung mga yan, no? Mga kasama niya sa panghihikayat, official entourage, na manghihikayat sila na mga kababayan natin at mga Amerikano sa Philippine International Film Festival. Kaya sila nandun sa United States. Okay. So,
sinabi rin ni BP Sara, para malayo sa issue, scapegoating, kinidnap nila si Tatay Digong. Yan po yung scapegoating nila. Nawala na po yung issue. Di ba? Nawala na bigla yung issue. Dahil, siyempre, ang laki ng issue nung pagkidnap kay Tatay Digong. Yun eh. Okay. Pakinggan naman natin kung ano yung sinabi ni Auntie Claire at that time na sinabi yan ni BP Sara. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Tignan niya, sabi, sa kanya pala nanggaling ang fake news. Matulain po talaga yung mga boses nito eh. Naalala ko lang si Amik, meron silang radio drama eh. Kasama ba to Amik si Auntie Claire mismo na umaarte sa boses? Kasi mukhang artista yung boses niya eh. Tuloy natin. Sa kanya pala nanggaling yung fake news. Yung akusasyon niyang fake news ay yung akusasyon na yung sinabi ni BP Sara na may malaking insidente o krimen na naganap, overdose. Fake news daw yun.